Pero let's be honest, di ba napakahirap tumigil sa trabaho, lalo na kung kumikita ka. Masisira ang momentum. Ang ganda na nung aming takbo eh. Tapos titigil ako. Sayang. Okay, aminin. Sino sa inyo ang naging alipin na ng salapi? Ha? Diba? Yung talaga, sayang eh. Pag tumigil ako eh, sayang. Diba? But the Lord is saying, you rest. Pahinga. Punta ka sa akin. Naalala ko yung competition ng pagputol ng mga puno, mga kahoy. May dalawang naglaban, contestant number 1 and contestant number 2. Remember, the holiness laws are about how to worship God. Kung paano. Kasi ang Egyptians may ibang style. Yung Canaanites, may ibang style of worshiping God. Egypt is where they came from. Cana is where they're going. So sabi ni Lord, hindi kayo parang Ehipto, hindi kayo parang mga Canaanites. Iba kayo, akin kayo. Kaya huwag niyo susundin yung batas nila. Because their laws, if you've noticed, are dehumanizing. And God says, my laws will make you more human. Not less human. Sila, less human. Tayo, make you more human. So, laws on Sabbath. Sabihin nyo nga, Sabbath. In ancient times, you will be surprised. There were no weekly day off. Walang day off. Ang Israel ang unang-unang nagkaroon ng day off. Sabbath. Huwag kayong magtatrabaho once a week. Kaya alam mo na nung nalaman niya ng mga ibang katabi nilang nation, ang tingin sa kanila, mga tamad. Pero you know what God was saying? Okay lang yan. Kasi iba kayo sa kanila. You know how important Sabbath is? The Lord put it in His command 8 times in Torah, in the first 5 books of Israel. 8 times. Isa na ito sa Leviticus, what we're going to read. It says in Leviticus 19, verse 3, you must always observe my Sabbath days of rest. Sabbath was not just a day in the calendar. Isulat nyo lang sa kalendaryo nyo. No. Sabbath was a lifestyle of trust. Pagka nagpahinga ka, pagka sinabi mo, Lord, ikaw na, you are saying, Lord, my time is not my own. You own my time. If you do this, you go to church, di ba? Sabat natin to eh. Simba tayo. Tigil muna sa trabaho. Anong gusto mong sabihin? Lord, I trust in you. God was leading Israel to a surrendered life. Pero let's be honest. Di ba napakahirap tumigil sa trabaho, lalo na kung kumikita ka? Masisira ang momentum. Ang ganda na nung aming takbo eh. Tapos titigil ako. Sayang. Okay, aminin. Sino sa inyo ang naging alipin na ng salapi? Ha? Diba? Yung talaga, sayang eh. Pag tumigil ako eh, sayang. Diba? But the Lord is saying, you rest. Pahinga. Punta ka sa akin. Naalala ko yung competition ng pagputol ng mga puno, mga kahoy. May dalawang naglaban. Contestant number 1 and contestant number 2. Pagpito, ilang oras sila magpuputol ng kahoy at bibilangin kung ilan ang naputol nila. Pagpito, sabay silang nagputol. After a few minutes, yung contestant number 1, tigil siya. Pahinga, punas pawis, tapos pahinga lang. Tapos yung contestant number 2, tuloy-tuloy. Tapos pinapansin niya, every 30 minutes, nagpapahinga si contestant number 1. Pero alam nyo, after 4 hours of doing it, pagkatapos, nagulat si contestant number 2. Kasi si contestant number 1, sa dami ng pahinga, ang dami ring naputol na kahoy. Sabi niya, bakit ganon? Ang dami nitong pahinga,
Tapos, mas marami pa rin naputol. So sabi niya, anong nangyari? Ba't ikaw pa nanalo? Alam mo, sabi ng contestant number 1 kay contestant number 2, sabi niya, hindi mo kasi napansin. While I was resting, I was sharpening my axe. Pinatutulis ko yung aking itak. It is the same. Once you say, I will rest. From everything that I do, ako'y magpapahinga. You are saying, I am sharpening things. So that, pagbalik ko, hataw ako. Ang Sabat ninyo ay linggo. Nyo, hindi ako. Trabaho ko to eh. Kaya minsan pag after feast, we go to malls here, naglalakad kami pamilya. Sinasabi ko talaga sa mga anak ko, anak, look at everybody. They look rested because they're resting. It's the rest day. Look at me. I am very tired because this is my job on a Sunday. Di ba? May iba akong araw ng Sabat. Hindi ako pwedeng humataw. Bawal. Bakit? Utos ng Diyos. Tapos ito, tandaan niyo, Sabbath is not just about resting. Sabbath is about trusting. Trusting what? It is a declaration that as you stop providing for yourself, you trust that God provides for you. Dapat, tingnan niyo ako ha, tingnan niyo ako, dapat kumikita ka ngayon ng maraming pera. Pero anong sabi mo? Pahinga muna. Family time. Lord's time muna. Bukas na lang ako hahataw ulit. Pero nagpahinga ka. O, tingnan mo yung katabi mo, ang daming nawalang pera dyan. Tingnan mo. Diba? Ang dami. Naku, buti kung yun lang. Dahil hindi siya nagtrabaho, nawalan siya ng pera. Magbibigay pa yan mamaya. Sa love offering. Ang dami talagang nawala sa kanya. Pero alam niya na this is a time of trusting. Kaya itong suggestion ko sa inyo mga kapatid, napakasimple. Matulog kayo. Sabi mo sa katabi mo, matulog ka. Yung iba kasi, habang tulog, nagtatrabaho. Nakapikit, pero nagtatype ng computer. No? Nagaganyan. Tulog. Pag tulog, tulog. Pag-gising mo, magugulat ka. Aba, umaandar. Ano nangyari? You trusted God and you said, Lord, I trust that ikaw naman ang mag-provide. I have done my best. That is the law of Sabbath.